sila. Mga kwento, kababalagan. Mga kwento, kababalagan. Ang sabi nila, kapag namamahalan ka sa mga presyo ng bagong damit o kahit anong gamit, ay dun ka sa ukay pumunta. Dahil mura na, ay branded pa ang mga ito. Magandang hating gabi sa iyo, Joko. Itago mo na lang ako sa pangalang Rafa, 22 years old, at tubong Bulacan. Hindi ko maitatanggi na sobra akong mahilig sa mga ukay-ukay na gamit. Bukod kasi sa nakakamura na ako, ay minsan nakakakuha pa talaga ako ng mga branded at maaayos pa. Simula nang nag-upload kayo ng mga kwentong kababalaghan, ay lagi na akong nakasubaybay. Kaya naman naisipan kong ibahagi ang kakaibang karanasan ko sa ukay-ukay. 7 taon na ang nakakaraan nang mangyari ito sa akin. Pero kapag naiisip ko, ay tila bumabalik lahat ang mga nangyari sa akin. Sisimulan ko ang aking kwento isang gabi habang naglilinis ako ng bahay. Dahil sa mga kalat ng mga kapatid at pinsan ko na nasa bahay namin ng mga oras na yon at naglalaro ng ML. Habang naglilinis ako, ay rinig ko ang ingay ng laro ng kapatid kong si Dondon at ng pinsan kong si Mike. Maya-maya pa ay may kumatok bigla sa pintuan. Dumating pa ang isa kong pinsan na babae na si Leslie. Lumapit ito sa akin at may binigay na nakabalot. Pasalubong niya raw sa akin. Nakabalot ito sa plastic bag na kulay blue. Pagbukas ko ay isang t-shirt. Kulay puti ito at may bordang bulaklak. Nag-sale daw ng 60% yung paborito niyang ukayan sa bayan, kung kaya namili ito ng marami. At sinama niya na ang t-shirt na yon para daw sa akin. Kasi alam niyang napakahilig ko ring mag-ukay. Nabili niya raw ng 60 pesos ito. Hindi ko alam kung pinabanguhan ba ito ng pinsan ko bago ito binigay sa akin o talagang ito mismo yung amoy nito. At sa sobrang bango nga ay napapapikit pa ako sa pagsinghot-singhot nito. Sinabihan pa ako ng pinsan kong si Mike na para daw akong baliw at bakit ko inaamoy yung damit na galing ukay. Tinanong ko si Leslie kung nilagyan ba niya ito ng pabango dahil napakabango nito. Mabilis na hinablot ni Leslie sa aking kamay ang damit at sabay inamoy niya ito. Subalit ang sabi niya ay ordinaryong amoy lang daw ng ukay ang naaamoy niya. At wala namang siyang naaamoy ng tulad ng sinasabi ko.
Hanggang sa nakaalis na yung pinsan ko, ay hawak-hawak ko pa rin ang t-shirt na yun. Maya-maya ay umakyat na ako ng kwarto at iniwan ko naglalaro pa rin ng ML yung kapatid at pinsan ko. Hindi ko namamalayan na hawak-hawak ko pa rin yung damit na galing ukay-ukay. Ilang sandali pa ay tila ba bigla na lamang akong nakaramdam ng antok sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, Joko. Kung kaya nilapag ko yung damit sa tabi ng unan ko at natulog ako. Madaling araw na nang magising ako at pagdilat ko ay may nakatayong tao sa aking harapan. At para masiguro ay kinuha ko yung salamin ko sa mata. Dahan-dahan ko itong isinuot. Kitang-kita ng dalawang mata ko yung damit na galing ukay na suot-suot ng isang babaeng parang kulay putik ang balat at nakatalikod dito sa akin. Basang-basa ito at tumutulo sa sahig ang tubig at putik. Joko, sa sobrang kilabot na naramdaman ko ay hindi ko malaman kung ano ang gagawin ko. Dahil kahit pagkurap o pagpikit ng mga mata ay hindi ko ito magawa. Gusto kong sumigaw pero hindi ko maigalaw ang bibig ko. Halos mawalan ako ng malay nang unti-unti itong lumingon sa akin. Napadasal na lamang ako at hiniling ko na sana magising ako kung panaginip lamang ang lahat. Subalit nakumpirma kong hindi pa naginip dahil sa pagkatok sa pintuan at pagsigaw ng pangalan ko ng aking kapatid. Maya-maya ay unti-unting naglaho sa paningin ko ang babae na puno ng putik. At doon ko pa lamang naigalaw ang buo kong katawan. Magpahanggang sa oras na sinusulat ko ito ay hindi ko pa rin malaman kung ano o sino ang babaeng nakita ko. Yung damit naman na galing ukay ay agad naming sinunog ito at hindi ko na tinangkapang isuot. Simula nang mangyari sa akin yun, Joko, ay bibihira na talaga akong bumili ng ukay. Halos 1 taon din na hindi ako namili ng ukay noon. Subalit ngayon ay paisa-isa na lamang ang nabibili ko. Dahil na rin sa naaalala ko pa yung nangyari sa akin
7 taon na ang nakakalipas. Mga kamorkada, yan ang kwentong kababalaghan ni Rafa. At naibahagi niya nga sa atin na dati daw napakahilig niya mag-ukay. Kahit ako, namimili din ako Tsaka yung ibang mga kamorkada natin. Ibig sabihin, binawasan niya yung pamimili dahil sa pangyayaring yon. Nung time siguro na nabili mo yung nabili ng pinsan mo na binigay sa'yo, sobrang mahal yun ng may-ari nun, o kaya naman na-involve yun sa isang pangyayaring hindi maganda. Kumbaga sa paranormal belief system around the world, parang ganon. Yung mga objects o yung mga bagay tulad nun yung t-shirt na yon, 'di ba? Baka kumbaga associated with trauma or deep emotion bonds or prolonged exposure to human suffering, parang ganon. Baka ganon yung nangyari, o kaya sa accident nangyari yon, kaya kumbaga naka-attach pa doon, 'di ba? Yung deep emotional bonds na tinatawag. Kumbaga ganon yung paniniwala sa paranormal, 'di ba? Buti sinunog nyo para wala nang 'di ba? Wala nang tawag dito. Makasuot pa, o baka ganon din sa panaginip pumasok, ganon, o kaya alimpungatan kami nakatayo dyan sa'yo, parang ganon. Pero anyway, yun ay theory ng mga sa paranormal kasi. Kumbaga yung object attachment na tinatawag. So, yun yung explanation doon ayon sa mga expert. So, maraming salamat sa iyong kwentong kababalaghan na pinadala, Rafa. At sa mga gusto magpadala ng kanilang kwentong kababalaghan dito sa ating programang Alas 12 na, pwede nyong i-email yan sa aking email, sirjocoloco@gmail.com, sirjocoloco@gmail.com. Yan, sirjocoloco@gmail.com. Ipadala nyo dyan at babasahin natin yan, i-feature natin yan dito sa ating programang Alas 12 na. Maraming salamat mga kamorkada. I-share mo na ang iyong kwentong kababalaghan. Alas 12 na. Mga kwento kababalaghan. Mga kwento kababalaghan.